You are for a tambalang Risa Ontiveros at Erwin, tama ba? Erwin Tulfo? Apo, ang layunin ko po sana ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong middle forces. Sa middle forces, ito yung basically the anti-Duterte forces na hindi admin. No? So, marami yan. Yung mga kakamping dati, yung mga bumoto kay Mayor Isko, kila Senator Pacquiao, Sen Ping, yung mga yon. So, ito, kung magsanib puwersa ito with the administration, very potent force ito. So ngayon, ang tinutulak namin na pinuno dito sa middle forces, si Senator Risa. So siyempre, pag nag-coalition, yung Vice President nasa administration. And I believe si Senator Erwin Tulfo would be a good match dun Bakit sa... kasi complementary siya eh. 'Di ba? Yung iba yung nilalagay sa mesa ni Senator Risa, iba rin yung nilalagay sa mesa na mga katangian ni Senator Tulfo. So, ganun po yun. Okay. Pero lahat yata, halos yung mga tinutulak po ninyo, parang nag-express ng mga walang interes na plano for 2028. Paano kaya yan, Sentry? Well, si Senator Risa, nagsabi siya na she is open. But si Senator Tulfo, Not nagsabi, yet. But I believe circumstances would push them. Ako lang yun lang naman. Ngayon kung let's say ang ilagay ng administrasyon ay si General Nick Torre, o di okay rin naman yun. Magandang combination yun. So kung sino, nasa sa kanila yun, nasa administrasyon na yun. Kung sino yung ipambabato nila. Ngayon, depende lahat ito eventually kung sa numero. Kung mas mataas yung numero ng magiging kandidato ng administrasyon, siyempre mag-uusap-usap sila. It's now up to Senator Risa kung papayag siya mag-slide down para dun sa tandem na yon with the administration. Pero kung maganda-ganda yung numero at kayang ilaban, yung administrasyon naman ang mag-slide down para meron tandem. But bottom line, that will unify them para one-on-one yung labanan. do you still have plans for 2028, Senator? Wala na po. Ang gagamitin ko na yung aking lakas at impluensya para suportahan yung nararapat na kandidato, which is Senator Risa.